In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom Alakhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Hudiya at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinakalimpupunan ng mga tao at tulad ng dati ay nagtuturo sa kanila. May mga Parisiyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng iyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit, sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Sirach chapter 6, sa Ebanghelyo ngayon, itinuro ni Jesus ang halaga ng kasal bilang isang banal na tipan sa pagitan ng lalaki at babae. Ipinaalala niya na mula pa sa simula, ang plano ng Diyos ay ang hindi mapaghiwalay na pagsasama na mag-asawa. Gayunman, dahil sa katigasan ng ulo ng tao, pinahintulutan ni Moises ang paghihiwalay. Gayunpaman, nilinaw ni Jesus na ang diborsyo ay muling pag-aasawa ay paglabag sa orihinal na disenyo ng Diyos. Samantala, ang unang pagbasa mula sa aklat ng Sirach ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan. Sinabi rito na ang isang tapat na kaibigan ay isang matibay na kanlungan at kaloob ng Diyos. Ang tapat na kaibigan ay maaasahan sa oras ng pagsubok at hindi nagpapadala sa pansariling interes.
Mga halimbawa ng pagbabago sa panahon natin. Sa kasalukuyang panahon, marami ang nakakaranas ng pagsubok sa kanilang buhay, pamilya. Halimbawa, ang pagdami ng paghihiwalay ng mag-asawa. Maraming mag-asawa ngayon ang humaharap sa matitinding pagsubok tulad ng kakulangan ng oras sa isa't isa, impluwensya ng social media, at kawalan ng sapat na pagpapatawad. Pangalawa, paglaganap ng teknolohiya. Sa panahon ngayon, madaling malito sa kung ano ang tama at mali dahil sa impluwensya ng social media at iba pang teknolohiya. May ilan na nabubuhay sa virtual na mundo at hindi na nagpapahalaga sa personal na relasyon kasama na ang relasyon sa Diyos. Pagsubok sa pananampalataya. Maraming Kristiyano ang humaharap sa mga hamon sa pananampalataya, lalo na sa mga maling aral na ipinapalaganap ng ibang sekta na sumasalungat sa turo ng simbahan. Ang tugon ng simbahan at paano natin ituwid ang ating pagkakamali. Ang pagpapalakas ng pagsasama ng pamilya. Ang simbahan ay patuloy na nagbibigay ng mga programa tulad ng Trikana Seminar para sa mga ikakasal at marriage encounter para sa mga may asawa upang patatagin ang pundasyon ng pamilya. Ang pagturo ng tamang pananampalataya sa pamamagitan ng patuloy na katekismo, lalo na sa mga kabataan, matutulungan silang lumalim ang kanilang pagkaunawa sa pananampalataya at manatiling tapat sa kalooban ng Diyos. Ang pagsasabuhay ng mabuting pakikipagkaibigan. Bilang mga Kristiyano, dapat nating ipakita ang pagiging tunay na kaibigan sa pamamagitan ng pagtuturo ng katotohanan. Pagtulong sa nangailangan at pagpalaganap ng pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Manalangin tayo para sa mabilis na paggaling ni Santo Papa Francisco at sa lahat ng may karamdaman. Aming Amang makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng awa at kagalingan. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming mahal na Santo Papa Francisco. Pagalingin mo po siya sa anumang karamdaman na kanyang pinagdaraanan at patatagin ang kanyang pangangatawan upang patuloy niyang maipaglingkod ang simbahan ayon sa iyong kalooban. Ipinanalangin din namin ang lahat ng may sakit sa buong mundo, lalo na ang mga kasalukuyang dumadaranas ng matinding karamdaman. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at bigyan ng kagalingan at kapanatagan. Inaanyayahan din namin ang bawat isa na maging instrumento ng iyong pag-ibig
sa pamamagitan ng malasakit, pagkakaisa at panalangin para sa isa't isa. Hinihilingin namin ito sa pamamagitan Hesukristo na aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating mga referensya ay nagmula sa Biblia Katolika, kay San Marcos chapter 10, sa Sirach chapter 6, Katikismo ng Simbahang Katoliko tungkol sa sakramento ng kasal, mga dokumento ng simbahan sa Pamilya Familiaris Consortio ni San Juan Pablo II, panalangin para sa mga may sakit mula sa Compendium of the Catholic Church. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!